number one na phrase na sinulat niya about vision is, visions of rapture now burst on my sight. Yung rapture means yung biglang nawala lahat ng believers, kinuha ni Lord. Rapture. So siya mismo, bulag siya, na-visualize niya yon. Another line from the song, Blessed Assurance, na hymn, watching and waiting, looking above. Grabe na, bulag siya, no? Pero grabe siya mag-visualize about these things, about the realities of Jesus Christ and His blessings sa kanyang buhay. Grabe na. So again, it's not about having sight eh. Some of us, many of us, meron tayong physical eyes, but minsan we still are experiencing spiritual blindness, no? Mas mabuti pa yung minsan yung mga bulag nakakakita ng kabutihan ni Lord. Now, going to our topic in Luke, read muna natin kung pwedeng i-read ni Lawrence para maiba naman ang boses. A reading from the book of Luke, chapter 18, verse 35 to 43. Now, as Jesus was approaching Jericho, a man who was blind was sitting by the road begging. But when he heard a crowd going by, he began inquiring what this was. They told him that Jesus of Nazareth was passing by, and they called out, saying, Jesus, Son of David, have mercy on me. Those who led the way were sternly telling him to be quiet, but he kept crying all the more, Son of David, have mercy on me. And Jesus stopped and commanded that he be brought to him. And when he came near, he asked him, What do you want me to do for you? And he said, Lord, I want to regain my sight. And Jesus said to him, Regain your sight. Your faith has made you well. And immediately he regained his sight and began following him, glorifying God. And when all the people saw it, they gave praise to God. Okay, thank you so much. Napaka-clear naman ang story ngayon, di ba? Napaka-short pero ang lalim nito. And ang context muna bago natin puntahan is this. Again, under sa Roman Empire, sinakop ang Israel ng Rome na empire, which si Caesar ang hari. At hindi lang Israel ang nasakop that time. Maraming nasakop ang Roman Empire. Tandaan nyo yan sa history. Isa lang ang Israel sa mga sinakop na bansa. And so ang mga tao, even the disciples of Jesus, are longing to be free from this tyranny or sa paghahari ng mga Roman soldiers and yung mga leaders ng Rome. Gusto nila makawala. That's why nung si Jesus, na pagtantuhan nila na powerful si Jesus, nagpapagaling si Jesus, pati patay kayang buhayin, ang storm kayang stop ni Jesus, ang storm, patilahin niya or pa-quiet niya ang storm, kaya niyang gawin. Ang walang speech, makakapagsalita, ay hindi makatayo, makakatayo. Ganun ka-powerful si Jesus. And so itong mga disciples, itong mga nag-follow na crowd kay Jesus, ay nag-desire na si Jesus na lang ang maging hari nila. Kasi para makawala na sila sa Roman Empire. And this is the reason na sobrang atat na sila na si Jesus ay maluklok na sa pwesto bilang leader ng Israel. That's why to the point na, kinukonek ko yung context, to the point na nung dumaan ang crowd with Jesus Christ, nag-follow sila, ang mga disciples, hinahawi yung mga nandyan sa harap at ang mga disciples, sila yung nag-lead ng way, di ba? Sa verse 39, pinatigil nila, quiet or sa Tagalog, pinatahimik nila ang bulag na nagsisigaw, Jesus, Son of David, have mercy on me. So yun ang hugot.
Kaya sila nagmamadali na at pinapatahimik na itong bulag na ito kasi talagang excited na ang mga tao, lalo na yung mga disciples, feeling nila ito na ang chance natin, breakthrough na to, mawawala na yung tanikala natin bilang mga slaves ng Roman Empire. Hindi na tayo magbabayad ng buwis. Hindi na tayo aagawan ng bahay at lupa. No? Hindi na tayo imamaltrato nito. Kasi meron ng uupo at lalaban sa kanila at may power itong si Jesus Christ. Nakita mo? No? So sobrang excited na silang labanan ni Jesus ang Roman Empire na hindi nila alam si Jesus pala pumunta sa earth to give His life on the cross. Okay, kung babasahin mo ang story na to, bago ito, may mga story pang iba na nagsasabi na even si James at si John gustong umupo sa left and right ni Jesus, na pinadaan pa nila sa nanay nila pag nagpaalam sila na Jesus, pwede ba yung dalawang anak mo umupo sa right hand at left hand mo, right side and left side mo? So, merong politics even within the disciples na nagalit yung sila Peter at other disciples kay James at kay John na atat nang makaupo bilang vice presidents. Grabe na. So nakita niyo yung context, nakita niyo yung hugot, bakit ayaw na nilang ma-disturbo yung procession ni Jesus papunta sa triumphal entry, which is our lesson next Sunday, yung palaspas, ni wawagayway na nila, papasok si Jesus. So be here next Sunday. Galing, no? Sabi nila, tahimik. Huwag maingay. Pero, all the more na talagang sinigaw pa ng bulag. Oh, sa ibang version, ang bulag na ito, sabi nila si Bartimaeus, pinangalanan talaga. Okay. So, pinapatahimik na nila si Bartimaeus. At anong lesson dito? Minsan, dahil sa mga agenda natin na napaka-selfish, na hindi naman agenda ni God, nabubulag tayo sa mga agenda natin. And sometimes, ano pang nag-cause ng spiritual blindness natin? It could be success, na nabubulag na tayo. Also, on the other hand, isa pang extreme, pwedeng nabubulag na tayo and we cannot see the hand of God moving because we are failing, we are struggling, and we are in pain. So dalawang extreme. When you are so high sa cloud 9, you don't see God and you don't feel God because hindi mo naman siya pinapansin. Maganda buhay mo. Pag nandito ka naman sa baba, struggling and in pain, you cannot still see the hands of God moving as if you're alone. Ha? So ganon, we are spiritually blind because of those things. Pero most of the time, blind talaga tayo because of pain and struggles. So what can we learn from here? Una talaga, may we see God's power and purpose beyond the breaking season of life. Minsan binibreak tayo eh. Kaya inalaw ni God na ma-under ang Israelites sa Roman Empire to break them because of their idolatry, because of their rebellion against God, because they sin against God. Hindi naman first time na masakop sila eh. Nasakop na sila dati ng Babylon Empire. Ang ibang grupo sa tribes ng Israel, 10 of them, sinakop naman ng Assyria. Yung 2 tribes sinakop ng Babylon, if I'm not wrong. So, these are not the first time. Pero ang paulit-ulit yung history na rebellious talaga ang tao, lalo na itong mga Israelites. So sa atin din, when we are being broken because the Lord is breaking us, because nagkakaroon na tayong idols sa buhay natin, nagiging idolatrous na tayo, sinasamba na natin ang ating sarili, ang ating trabaho, ang ating success, ang ating reputation, sinasamba na natin ang ating family, ang ating kids, ang ating wife, ang ating partner sa buhay, then the Lord will break us. But be of good cheer. This is only a breaking season and every season ends. And so sana hindi tayo mabulag. That way, may we see God's power at work pa rin. And the purpose of God
beyond the breaking season. Na? Minsan nabubulag tayo doon sa breaking eh. Hindi na natin nakikita anong purpose behind this. Bakit tayo dinidisiplina ni Lord? Bakit tayo tinatapik ni Lord? Bakit tayo inaalaw ni Lord na mag-go through ng mga ganitong klaseng pag-break or pagdisiplina ng Diyos? And besides, dinidisiplina ka ni Lord, ibig sabihin nun, anak ka ni Lord at mahal ka niya. Pag hindi ka naman dinidisiplina, mas matakot ka kasi hindi ka pa anak ng Diyos. Okay? No? So, may we see beyond. Kasi mga disciples, ang nakita lang nila yung plano nila na si Jesus maging president na ng Israel. Pero hindi yun ang purpose ni God. Hindi nila nakita yung purpose ni God and the power of God beyond sa mga political agenda nila. Na? Other thing na ating dapat matutunan. Ano ba talaga ang taong bulag? Like these disciples who hindered the blind man to call on Jesus. Ang mga taong bulag is yung mga taong hinihinder yung iba tumawag kay God, or sila yung nagiging hindrance para yung iba makapunta kay God. Yun yung mga taong bulag. Spiritually blind yung mga taong yan. Sila yung pumipigil sa iba na pumunta kay Jesus, or ang buhay nila nagiging stumbling block sa iba. Also, di ba sa story, after na pinagaling ang blind man, nag-follow siya kay Jesus. Ito naman, ang person na blind, hindi siya nag-follow kay Jesus sa leading ni Jesus. Palaging ang nasusunod lang siya, ang boses niya. Or sometimes tayo, ang nagli-lead ng buhay natin, yung busyness natin. Yung mga tao, yung mga demands ng tao sa paligid, yung mga responsibilities mo na sobrang dami, yun na yung nagdi-dictate ng buhay mo. Yun na yung every morning nakababangon ka, yun na agad yung nagli-lead sa'yo, no? We forget to follow Christ. So we are blind as well. Also, a person who is blind is the one who always complains. Ungrateful. Hindi niya na kasi nakikita yung mga ginagawa ni Lord. Puro na lang siya negative. I'm not also saying na positive lang because wala rin yun sa Bible, yung positive lang. Positivity is not a biblical teaching because we need sorrow, we need happiness, we need success, we need failures for us to learn. Okay? But itong taong to, bulag siya dahil puro na lang siya complain. Also, self-sufficient. This person, kabaliktaran sa sinabi kanina sa blind, pumunta siya kay Jesus, humingi ng tulong, hindi napigilan. Kahit pinipigilan siya ng disciples, hindi siya nagpapigil. Itong taong to, pag blind ka, self-sufficient ka. No wonder you will never come nor call to Jesus. Hindi mo kailangan si Jesus. Hindi ka mag-pray. Hindi mo kailangan ng kanyang wisdom. So hindi ka attend dito. Kasi feeling mo, kilala mo naman na si Jesus. So yun yung mga bulag na tao. Also, ang bulag is someone who lives in darkness. Palagi na lang may puot sa kanyang heart. Di ba sabi ng ibang writing sa Bible, lalo na ni John, nakasulat siya, if you hate your brother or sister, you live in darkness. And so you are blind. So ito yung mga taong blind, no? So ito yung pinakapunto natin. So this time, paano ba na-regain ni Bartimaeus ang kanyang sight? Sinabi ni Jesus kanina sa kanya, what do you want me to do for you? Ano gusto mong gawin ko sa'yo? Okay? Nandun kanina sa verse natin, naka-blue yon, yung binasa ni Lawrence. Tapos, ang sabi niya, Lord, I want to regain my sight. Bakit regain? Bakit recover? Sa ibang version, I want to recover my sight. Sa ibang version naman, I want to see. Ganun lang. Pero, merong meaning, bakit regain my sight? Ibig sabihin, noon hindi siya bulag. Nabulag lang siya. Kasi maraming taga-Israel na later on sa life, after 40 years old, nagiging 50 years old, nabubulag sila sa sobrang init sa desert.
So hindi sila bulag, nagiging bulag. That's why sabi niya, I want to regain my sight. Gusto kong makakita muli. Anong clue na ganito ang sitwasyon? Meron pa siyang pinagaling na isa pang bulag, si Jesus. Kung naalala nyo, merong kwento pa, na totoong kwento ito true story, na may pinagaling si Jesus at ang unang impact is blur muna. Sabi ni Jesus, so ano nakikita mo? Kamusta? Ang sabi niya, yung blind na yon, sabi niya, I see trees moving. Oh, bakit siya may idea ng trees? Kasi noon, hindi siya bulag. That's another example. That's why ang daming taga-Israel at mga tao na nag-live sa desert na hindi naman bulag, pero later nabulag because of so much heat na nag-expose sa kanilang mga mata. Because desert is filled with silica. Yung ginagawang mirror, grabing reflection yan. No? That's why regain your sight. And so Jesus said to him, regain your sight. Grabe, no? Si Jesus na mismo nagsabi, okay, makakakita ka ng muli. Your faith has made you well. Pero don't forget, faith comes from Jesus. Hindi ito galing sa bulag. No wonder, tumawag siya kay Jesus, nung pinigilan siya, hindi siya nag-stop calling on Jesus. Because nilagyan na siya ng faith ni Jesus kahit hindi pa sila nagkita. And immediately, he regained his sight. Nakakita siyang muli. And ito yung good news. He began following Jesus. Maraming tao, hinil na ni Lord, pero after na-heal, hindi nag-follow. Ito nag-follow. Bless ni Lord, hindi nag-follow. Ito, after ng blessing, nag-follow sa blessor. Maraming tao, palaging nag-pray, Lord, bless me. Lord, heal me. Pero after the blessing, after the healing, hindi naman nag-follow sa healer. Hindi naman nag-follow sa blessor. Hindi nag-follow kay Jesus Christ. So again, they remain spiritually blind. So siya nag-follow and glorifying God, no? Nag-follow na, nag-glorify pa kay God, pumuri sa Diyos. That's why when all the people saw it, the miracle, they saw the miracle, they gave praise to God. Okay? Ang ganda, no? So, tandaan nyo kanina, yung sa verse na binasa natin, Lawrence, ipapakita ko ulit yun. Na, iba naka-blue yun. Anong sabi ni Jesus? What do you want me to do for you? Tandaan nyo yan, ha? Sinong nagtanong? What do you want me to do for you? Ang galing, no? Sinong gagawa? Si Jesus. Sinong gagawa ulit? Si Jesus. So, ang next truth natin, number 2 truth natin is this. Breakthrough is always about what God will do. Breakthrough is always about what God will do. Ang miracle sa buhay natin, palaging nasalalay sa kung ano ang gagawin ni Jesus. Hindi yung kung ano ang gagawin mo or ano yung hindi mo gagawin. Tandaan natin yan. Breakthrough sa buhay mo, mangyayari dahil may gagawin si God. Maraming tao nag-iisip, Holy Week na naman ngayon. Balik loob ako kay Lord. Ano kayang gagawin ko para mabawasan ang kasalanan ko? No, no, no. Nagkakamali ka, kapatid. Hindi yung ginagawa mo or yung sakripisyo mo during Holy Week ang magpapalaya sa'yo, ang magpapatawad sa kasalanan mo or magbibigay sa'yo ng kaligtasan. It's always about what God will do because salvation is God's work, not man's work. Ang daming tao nag-iisip pag Holy Week ano kaya ang gagawin kong fasting? Pero actually, magfa-fasting yon para sexy sila sa bikini na binili nila for summer. Self-agenda pa rin. Hindi pa rin para sa Diyos. Di ba? So always remember that the miracle in your life, the breakthrough in your life is always about ano ang gagawin ni Kristo sa buhay mo.
Kaya nga nagtatanong siya hanggang ngayon. Hindi lang naman ang bulag eh. So breakthrough is not about what you intend to do. Breakthrough is not what you don't want to do. Gagalaw ka o hindi, there will be breakthrough. Kaya yung nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa, hindi siya biblical. Kasi nasa Diyos ang gawa palagi at nasa Diyos din yung awa. Kaya tayo mananampalataya kay Kristo. Yun yung biblical. Nasa Diyos ang awa, nasa Diyos ang gawa, kaya tayo mananampalataya kay Kristo na nagsisilbi. Siyempre, faith with works. Hindi pwedeng nananampalataya walang works. Walang good deeds. Naintindihan niyo? Yun yung kompletong teolohika ng faith with works. So, dahil hindi siya nagpapigil, Jesus stopped. At sabi niya, papuntahin yung taong yan dito. Kasi bulag, syempre, di ba? Ang galing, no? Bulag siya, pero ang tindi ng kanyang pandinig. Di ba? Kaya nga, nung maraming tao yung nag-pass by, nagtanong agad eh, anong meron? Bakit ang daming tao? No, nagtanong, nagmamasid. At ito pa ang lalim ng pagkakilala niya sa Panginoong Yesus, Son of David. Ibig sabihin, kilala niya at alam niya ang Bible. Nabasa niya sa Biblia na nag-attend siya ng ganito sa kanilang synagogue, nagbasa ng scroll yung leader, nabasa doon that the Messiah will come from the line of David. So he will be called the Son of David. So itong taong to, bulag siya pero nakikinig sa Bible study. Ang daming hindi bulag dyan, ayaw mag-Bible study, nagbubulag-bulagan. Pero buti pa tong bulag na to, nag-Bible study at nakinig at tinandaan ang Bible study. At di lang tinandaan, isinabuhay. Kaya nga sinigaw niya eh. Tapos pinigilan siya. Hindi, sinigaw niya pa ulit. Son of David, have mercy on me. Bakit Son of David? Eh ang tatay niya sa earth, si Joseph. Again, ang konteksto, because he is a king of kings who will come from the line of King David. Kaya Son of David. Okay? Naintindihan na? Ang konteksto, galing siya sa line of King David. Pero wag nyo namang sabihin na si Jesus nahuli, na si David muna then si Jesus. No. Si Jesus ay before the world began pa. Nandito na siya. Bago pa binuo ang world. Okay? So, later lang siya pinadala. Pero, si Jesus ay already existed na. So a person, kabaliktaran na naman ngayon tayo, a person who is already healed from spiritual blindness by Jesus Christ, kasi si Jesus ang gumawa ha, sino nag-heal sa atin? Si Jesus Christ. Ang taong hindi bulag spiritually is ang taong tatawag at pupunta kay Jesus kahit pinipigilan siya ng mga tao sa paligid. Yun yung unstoppable. Na hindi siya yung tipo ng tao, wala. Late na, Lawrence, di pa nag-open, 9:30 na. Ayoko na. Hindi na ako papasok dyan, late. Time is gold. Galing mo Pero ang taong hindi bulag, pupunta kay Jesus kahit anong pigil ng ibang tao sa kanya. I'm blessed to see others who tell me, Pastor, paturo naman. Pastor, I want to have session with you. Pastor, tulungan mo ako. Hindi ko maintindihan yung Bible. Pastor, ano yung verse na ito? Yun yung mga taong gustong makakita. Yun yung mga taong hindi bulag. And ang taong hindi bulag will follow Jesus' leading. Kung ano yung leading ni Lord, kahit mahirap, susundan. Kahit ano pa ang pinapagawa, gagawin. Yun yung taong hindi bulag. Also, ang taong hindi bulag, always grateful. He even see the small and unseen things na ginagawa ni Lord. So, hindi siya masyadong nag-complain. Nagpapasalamat siya palagi. Every time may opportunity na bigyan siya ng mic, magpapasalamat yan. Hindi na uubusan yan. Mga agaw pa nga ng mic yan eh. Also, ang taong hindi bulag, dependent kay God fully. Full dependence. Hindi siya self-sufficient. Kaya nga pupunta siya kay God eh. Kaya nga tatawag siya kay God sa prayer eh. Kaya nga
babasahin niya ang Word of God para malaman niya ang kalooban ni God. Nagdepend siya kay God. And also, a person na hindi nabulag spiritually is a person who lives out the holiness and the love of Jesus Christ. Kasi si Jesus holy, nasa kanya na siya, sa buhay niya na si Jesus, na li-live out niya yung holiness at yung love ni Jesus. Thus, dahil meron siyang holiness, pure ang kanyang puso, he continually obeys the purifying word of God. Anong implication ng pagkakaroon ng pure heart? Ito yon. Merong isang verse na nagsasabi, "Blessed are those who are pure in heart, for they shall see God." But before that, meron pa sa 1 Peter chapter 1 verse 22 na nagsasabi din, "Now that you have purified yourselves by obeying the truth," obedience pa rin, no? Ang truth kasi, yun na yung purification natin sa Panginoon yan. Siya mismo ang truth, si Jesus. If we obey it, we keep on purifying ourselves kasi every day we sin against God. And so when we obey God, nagbabagong buhay tayo, di ba? May bagong heart, may change heart. So now that you have purified yourselves by obeying the truth, sino nga ang truth? Si Jesus Christ. When you obey Him, the more you are purified so that you have sincere love for each other. May connection yung truth and love. Hindi pwedeng puro love lang. Baluktot naman. Walang truth. Dapat ang basis ng love mo, truth. Hindi pwedeng, nagmamahal lang naman ako, anong mali doon? Wala naman akong tinatapakang tao. Mali ba yung magmahal ng kapwa lalaki? You're not loving according to the truth. Love must be based on truth. Yeah? Hindi pwede puro love lang, walang truth. Kaya mali yung sabi ng iba, nagmamahalan lang naman kami. Wala naman kaming tinatapakang tao. Oo, wala kang tinapakang tao. Tinapakan mo ang Diyos. Kaya, love one another deeply from the heart. Kaya ako sinasabi to kapatid, kasi mahal ka ng Diyos, mahal din kita. Kung hindi ko sasabihin tong totoo, hindi kita love. Okay? Ganun yon. Sabi ni Jesus sa prayer niya bago siya i-crucify, di ba? Nag-pray siya sa Gethsemane after Lord's Supper with the disciples, the Last Supper with the disciples. Sabi niya sa mga believers at sa mga disciples niya, pinag-pray niya sa Father, "Father, sanctify them by the truth." I-purify mo pa sila, linisin mo pa sila by the truth. Your word is truth. See? Gaano kahalaga ang spiritual gathering? Kasi we talk about God and His Word here. And we are purified from our sins, from our anxieties, from our hate, from our toxic mindset. And we need Jesus Christ, the truth. Blessed are the pure in heart, sabi ko kanina, for they will see God. Matthew 5:8. Now, kung di tayo nagbabasa at di tayo nag-obey sa truth, you think you will see God? Hindi. Sabi naman ng iba, ano ngayon, if I will not see God, dami naman akong pera. So what? You know what? May difference ang buhay na nakikita ang Diyos kaysa sa taong hindi nakikita ang Diyos. Ito yon. Sabi ni Amos 5:6 ni Prophet Amos, "Seek the Lord and live." Ibig sabihin, if you don't seek God, you will die. Seek God and live. Ibig sabihin ng context ng seek na to, repent from your sins. Go back to God, return to Him, lest He will break out like fire in the house of Joseph and it devour with none to quench it before Bethel. Kasi sa Bethel, ang dami ng idolatrous people. That's why doon si Elijah nag-create ng altar laban sa mga prophets ni Baal, Bethel. Alala niya? Napaka-idolatrous ng place na yan. So sabi ni Lord, return to me, seek me, repent from your sins, or else I will be like a fire that will devour you. So we need to seek the Lord. Because if we seek God, we live. Kung hindi natin hinahanap-hanap si God sa prayer,
sa reading of God's Word. Hindi natin hinahanap-hanap si God sa fellowship na ganito, online man yan or face-to-face. We gradually die within ourselves. Kaya pala nanghihina. Kaya pala napaka-blur ng vision natin. Hindi natin makita ang purpose ni God. Hindi natin makita ang napaka-clear na guidance ni God. Hindi na natin siya hinahanap eh. Sabihan mo ang kaibigan mo, hanapin natin siya, friend. Hanapin natin si God palagi. Saan mo siya makita? Sa word, sa nature, sa circumstance mo. Number 3, last truth. Ito na yon. Bakit kailangan makita si God? Makinig. To see Jesus' face is enough to finish the race. Wala na. To see Jesus' face, makita mo lang face ni Jesus, it will be enough to finish the race. Kahit gaano kahirap pa ang buhay, you will really finish the race because of Jesus in your life. Now, kung hindi mo nakikita si Jesus everyday, manghihina ka at hindi mo matatapos ang race, hindi mo maipapanalo ang race na binigay ni Jesus sa bawat isa. You want to finish the race? Look at Jesus' face. Kaya nga sabi ni Paul, fix your eyes on Jesus, fix your eyes on the prize, and on the one who gives the prize. See? Ganun ang ibig sabihin nun. Sabi naman ng founder ng denomination namin, where I am a pastor, Albert Benjamin Simpson, sabi niya, one touch of Christ is worth a lifetime of struggling. Matouch lang ako ni Christ kahit isa lang. Kahit nga, iganon niya lang ako, finger lang. If touch niya lang ako, it will be worth a lifetime of struggling. Kaya kong harapin kahit ano pa kahirap ang buhay. Galing, no? That's why, sabi rin na ni Bill, paano i-pronounce ang apelyido niya? Sabi ni Bill, following Jesus often comes with mixed emotions. Sometimes we feel excited and secure. Other times we feel vulnerable or discouraged. Either way, kahit masaya man o hindi, we can stand firm in the unseen reality that God is always near to us and continuing His work in and through us. God is not finished yet sa buhay mo. You may not see God, but He is still working on you. His perfect and good will for your life. Na nakaset na yan bago niya pag ginawa ang mundo. Hindi man palaging happy ang pag-follow kay Christ, maraming mga hardships, rest assured, Jesus or God is always near us. Sabi niya, I will never leave you nor forsake you. And He's continuing His work in and through our lives. That's why we need to see God's power and purpose beyond the breaking season. Kung nahihirapan ka ngayon, breaking season yan at ang bawat season natatapos. May we see God's power and purpose beyond our hard circumstances. Huwag tayo mabulag sa kahirapan ng buhay or sa pagsubok ng buhay. God is doing something. It's just a season. Trust God. May kasabihan, trust the process. No, trust God who designed the process. Number 2, again, breakthrough is always about what God will do. It's not about what you do or what you will not do. Kaya nga, tinatanong pa rin tayo hanggang ngayon ni Lord. Kung nag-struggle ka ngayon, kapatid, ang tanong ni Jesus, anong gusto mong gawin ko sa'yo? May gagawin ako sa'yo eh. Lumapit ka rin sa akin. Di ba pinalapit niya yung bulag? Gusto mong may gagawin si Jesus sa'yo na breakthrough, ayaw mong lumapit. May gagawin nga eh. Parang barbero, gusto mo mabago yung hairdo mo, lumapit ka, gugupitan kita. Lumapit ka. Gusto mong gumaling sa sakit mo ngayon, lumapit ka sa doktor. Ganon din naman kay Jesus. God will do something, kaso hindi ka lumalapit. Lumapit ka. And lastly,
Anong last? To see Jesus' face is enough to finish the race. God bless you all. May you seek Jesus' face always. And may you read His Word always. May you attend like this, yung mga ganitong nakikita mo yung face ni Jesus. And the Lord will just do His miracle sa buhay mo. And He will heal you from your spiritual blindness. Trust God. He is doing something on your behalf. Nakakatuwa kasi dun sa part na yun, ano eh, yun talaga yung faith like no other. No? Na actually, dun pinakita yung part na naalala ko yung verse na ano eh, yung ask and it will be given to you. 'Di ba? Yung parang ask and you shall receive, no? So sa part na yun na binigay ulit ni Lord yung sight niya, no? Na ibig sabihin, yun yung faith niya eh. It was faith that he wanted Jesus. It was faith na alam niya kahit bulag siya kung sino yun, no? And it was faith that ano eh, kumbaga alam niya hindi niya deserve, but again, it was faith na hiningi niya. 'Di ba? It was faith that could tell Jesus what it wanted. And kumbaga, I remember sinabi sa akin ni Pas na every time na magpa-perform siya ng miracle, no, laging usually may ipapagawa siya. No? So kanina iniisip ko anong pinagawa sa kanya. Yun pala, yun yung tanong. Na ano bang gusto mo? Ang galing, no? Na kahit si Jesus, alam niya naman kung ano hinihingi eh. No? Pero, lagi siya nagtatanong or lagi siya munang maipapagawa sa'yo bago niya i-perform yung miracle. Na ang galing lang, no? Na yung tanong itself was the confirmation na ano bang gusto mong gawin ko sa'yo? Diba?
Wherein, sinabi pa rin nung bulag na, I want to regain my sight. So, ang galing lang, no? And, of course, it was faith to call Jesus. 'Di ba? Lalong-lalo na dinedeclare niya no? Son of David. Ibig sabihin siya talaga yung Messiah. Isinisigaw niya. No? So it's faith na ipagsigawan mo siya. No? So parang pag i-relate mo dito na parang halimbawa, minsan, eto kadalasan, no? Kasi ako na-experience ko na din. Pag tinanong ka na, ikaw, Christian ka ba? Para iba? Oo. Iyaya pa, no? Pero, declare it boldly, no? And of course, nakakatuwa lang, no, na again, the blind man is now healed, is now saved, and began following Jesus. So, sobrang ganda ng part na yon, considering na sinundan niya na si Jesus after nun. Pero sabi nga ni Paz, yung sumunod na nun, papunta na siya doon sa palaspas. Guys, ibig sabihin nun, malapit na siya i-crucify. So, Jesus is on his way to death. Yet, the blind man that has now regained his sight still followed him. No? Galing! Sobrang ganda. No? Ayan. So, how about yung iba, no? Meron bang gusto mag-share? Yes, May Pas. dagdag ako. Sige po, Pag sige po. tinanong kayo kung Christian kayo, di ba usually Christian naman ang isasagot natin, Yes. mas makaka-relate sila sa inyo at di sila magiging close-minded at magagalit sa inyo if you say, like Paul, si Paul, Apostle Paul, ang palaging sambit, I'm a sinner saved by grace. Amen. Yun, no? Mas lalo sila magiging relate sa'yo. Kasi yung iba ang dating ng iba no? Tama. Christian ako. Anyway, pag sinabi mo naman na I'm a sinner saved by grace, that's why I'm following Jesus now. Mas okay. Yun. No? Galing. Ayan. How about yung iba? Ayan. Meron bang gusto mag-share ng tumatak sa kanya? No? Or take away mo. Kahit ano. Or may gusto ka bang pasalamatan? Ayan. It's okay. Ayan. Sige. Meron ba? Mag-unmute ka lang kung gusto mo magsalita. Okay lang. Gusto mo magpasalamat? May take away ka? Gusto mo mag-share? Reflection? Sige. Or may question ka? Okay din. Ayan. Meron ba? Meron? Wala. Ayan. May nagamit na. Good evening po. Akala ko po hindi na ako makakaabot. Kakauwi lang po namin. Yung takeaway ko po is yung sa last part, yung to see Jesus' face is to finish the line, the race, finish the race. Okay. Hindi po siya totally the same line. Pero yung sa akin kasi is to accept Jesus is to start a new life. Yung ganun po. Right after po nung pit stop ko po sa inyo, Paz, parang nasabi ko talaga na God really moves in mysterious ways. Po. Right after po ng gabi nun, nung gabi pong araw na yon, may mga unexpected blessing po talagang dumating. Nakakala ko, in-expect ko na wala na to, na wala nang ibang darating. Tapos, unexpectedly may dumating. So, parang small things, when you really receive Jesus in your life, it's like even small things, you are already thankful of it. Parang kahit maliit na bagay lang, napapansin mo na-appreciate mo na. Kasi after din nun, may mga iba pang dumating na mga maliliit pa rin maliliit na bagay, pero malaking kasiyahan na naidulot sa'yo. Kaya sabi ko talaga, wow. Instead of,
um, love moves in mysterious ways, but much more that God moves in mysterious ways pa talaga. So, I may not be able to see God's face yet, but I already accept Him. And I may not be able to finish the race yet, but I'm starting a new journey with God in me. Yes. Wow. Amen. I would like to affirm, Ma'am Michelle, na actually when you accept Jesus or believe in Him by faith, Mm. kaya mo nakikita ang maliliit na bagay because you're not already spiritually blind. Yay. Yes, One ma'am. one sign that you are now a child of God is you're doing even the small things the Father is doing in your life. Yes. And sa huli, ipakilala mo na rin siya sa iba. Start with your family. Galing. Yes, I even did share it. Like, if you're going to say something about guiding someone that it comes from your heart, they also appreciate it. Right? Just this morning, I'm actually awake since 2:30 in the morning to 2:30 dawn until now. I don't have sleep yet because I was proctoring a board exam. It's a board exam for teachers. So, maaga po kami pumunta doon. Tapos, of course, maraming mga examinees. Hindi ko po kasi actually hindi ako maka-pray over sa kanila. Kasi meron pong mga Islam, mga Muslim. Mm-hmm. So what I did is I just told them, since we still have time, you can meditate, you can say your own prayers. But I know if it if it's for you, God will really give it to you. It may not be right now, but time will come that He will give it to you. It's not manifesting right since God already planned it for you, but it will be given to you on the right time. Yes. Yun po. So, parang, yung pagsabi ko talaga sa kanila, parang ako mismo na-shock sa sarili ko. Wow. May mga ganun na pala na-share, na parang na-appreciate talaga nila, which is it. Kasi dumaan din ako sa, nila, same nung nag-take po ako ng board exam. So, parang wow. Kaya, talaga, praise the Lord po talaga. Bless yung feeling ko talaga. Walang katumbas ko. Galing. Yeah. Thank you so much, Miss Michelle. Ayan. Next. Present po. Yan, ikaw na. Ayan. Ako, Pastor. Hello po, Jello. Hello, Pastor. Hello po sa lahat. Ako, Pastor, short lang. Sobra lang ako nabibless. And gusto ko lang talagang emphasize yung faith. Sobrang laki talaga na nagagawa ng faith. Ang daming mga impossible things sa atin na posible sa faith. Ang daming mga tingin natin di natin kaya pero kaya ng faith. Pero yung faith na yun, Pastor, for me, dapat solid at saka pure siya. Hindi pwede yung, sabi ko nga, Pastor, dumarating talaga na shake yung faith natin. But still, we are reminded talaga kung ano ba dapat yung response natin when it comes to faith. Kagaya, Pastor, nung bulag, no? Grabe yung doon ko nakita hindi lang basta pure yung faith niya, kundi solid talaga yung faith niya. Even sa atin, no, kayang-kaya talaga gawin ni Lord lahat ng bagay na imposible sa atin basta solid yung faith natin. So, yun po yung application ko this week. Mas maging solid and pure pa yung faith ko kay Lord lang. God bless po. Gusto ko i-relate yun, no, when it comes to having solid faith. Kanina din na-remind din ako nung sa service na one application for you to have that solid and courageous faith is listen to godly counsel. No, lalong-lalo na kung bago ka pa lang, hindi mo pa masyado naiintindihan na as in, no? Kumbaga baby ka pa lang, baby Christian ka pa lang, no? Na talagang you're starting your walk, no? You're starting your walk with God. And medyo hindi mo pa alam kung ano to, ano ganyan. Kasi it's normal, no? Yung blessing dadating yan. Pero syempre kapag may blessing, may kaakibat yan.
Actually, no, yan, ayan yung nagsisimula, yan yung pinaka masarap at mahirap na part. Kasi, akala nila perfect na yun eh. Perfect na yun. Yes! Grabe, sama ko na si Lord. Pero, actually, dyan nga mas mas isi-shake yung faith mo. Kasi nga, pinag-uusapan nga lang namin ni Paz no isang araw, no, na, kasi, tapos na eh. It is finished. No? Tinubos ka na ni Lord eh. Ngayon, yung devil, wala na siyang magawa. So, para siyang bata na talo na, nangaasar na lang. No? Talo na siya eh. So, yung nangaasar na, yun yung mga attack sa'yo. No? Ititempt ka niya. 'Di ba? Na again and again, hindi nagbago ang approach niya. Still, kill, destroy. No? So, hindi nagbago. Yan at yan pa rin ang gagawin niya. No? So, steal your happiness. No? To kill your past, kill your future, then destroy your relationships. Madami siyang gagawin eh. 'Di ba? Yun yung pang-aasar niya. Kaya dapat talaga dito yung part na you have accountability partners. No? Ayan, lalo-lalo na kay Paz, 'di ba? So, sobrang ganda niya na tinutuloy mo to and you're having godly counsel. No? Galing, galing. Ayan. So, sabi nga, 'di ba, yung kanina, spiritually blind ka kapag self-sufficient ka eh. Hindi, kaya ko na. Galing na ako eh. Sisimba nga ako eh. Kailangan talaga. Yun din yung sinasabi natin. Why does small groups matter like this one? No? Kasi nga, kapag nasa church ka, hindi mo naman pwedeng sabihin, Father, Pastor, may question ako sa homily. Di ba? Hindi naman. Oh, di ba? So, at least dito, makakapagtanong ka, no? Or you can also directly message. Ayun lang, grabe. Maraming salamat. Yes, Dagdag ko lang, yes, sige, go, Jello. go. Ayan, Pastor, dagdag ko lang. Naisip ko lang bigla. And sabi nga, Pastor, kung mabalikan natin yung Bible, kahit Old Testament times pa, Old times pa, Pastor, yun naman yung sinasabi din ni Lord na magtiwala lang tayo sa kanila. Even yung mga Israelites, Pastor, going to Promised Land, walang ibang ginawa si Lord kundi magtiwala ka lang sa akin. Mga Israelites lang talaga yung matitigas yung ulo na yun nga, naging self-centered sila. And gusto lang naman talaga nila, tiwala ka sa akin, akong bahala sa'yo. Until up to now naman, Pastor, alam po natin na applicable siya right now, no? Kaya nakaka-bless. And Pastor, binabasa ko yung kwento niyo yung una, yung sa hymnals. Ang ganda po, ang ganda nun, Pastor. Opo. Jello, ang ganda nun, ng mga kwento na nun. Mga hymnals, Jello, ang gaganda. Mm, Talagang, opo. So, nakaka-bless lang. galing. Ako kasi nandun ulit ako sa part ni Judas. Alam ni Paz yun. Nag-uusapan namin sa araw. Ayun. No. Then, Anyway, yeah, yes, Paz. i-connect ko yung sinabi ni Lawrence at ni J. Mark. Sabi ni J. Mark, solid and pure faith. 'Di ba? Di ba ang faith natin parang gold, sabi ng Bible, parang ginto. Anong makaka-purify nga sa ginto? High degrees of temperature of fire. So dadaan ka ng fire para ma-purify ang faith, para ma-purify ka. So sa ating lahat, we want that kind of faith, but it will always be we will go through fire. And that's yung pang-aasar na ng devil, mga fire na rin yon. So connected yon. If you want a pure faith, you will be purified, tested through fire. Yeah. Galing, no? Ayun. So, doon sa mga gusto palang magbasa ng reference ko kanina, si Esther yon, no? And yung naluklok sa yung asawa ng king. So, may you find your Mordecai. No, your godly counsel. Ayun lang. Maraming salamat. Meron pa bang gusto mag-share? Ayan. Baka time mo na. Time mo na mag-share. Sige. Meron pa? Wala na? Alright. Sige. Back to you, Paz. Sige, so thank you so much, Mama Richelle, Naan, Cheryl, Alan, Alicel.
Praise God, praise God. Welcome po, ma'am. Wow, international talaga. Hello po. Hello, ma'am. Itong ang ganda na ng business nyo, ang wide ng scope ng influence ni Lord. Si Lord talaga. All glory to Jesus Christ. So see you again next Sunday para lumalim pa tayo sa relationship natin kay Jesus, sa ating knowledge din, because it will be God who will reveal Himself to us. At mas lumalalim ang relasyon natin kay Lord. Actually, mas lumalakas din yung attacks, pero don't worry, God is stronger than the devil who is in the world. God is greater in us. And napakaganda. Tapos na. When you believe in Jesus, ang salvation mo, eternal yon, hindi yon temporary. Kahit anong mangyari, manghina ka man, eternal yon. So, ang demonyo, iirita ka na lang palagi. Irita pa. Pero again, be intentional. Kung gusto mo talaga mag-grow sa Panginoon, never ever leave His Word. Yan ang sinasabi ni Joshua. Always be in the Word of God. Si Jesus, ganun din ang sinabi. Abide in me, remain in my Word, remain in my love. Kasi magkasama yung love at yung truth eh. So, we have to stick on God and to what He says. No? So, picture muna before I close in prayer. Picture tayo. Sige, let's pray. Let me bless you. Panginoon, I just pray that your face, Father, may your face shine upon them as you listen to their cries, to their prayers, to their unspoken needs, to their wordless prayer. Minsan puro luha na lang. But Lord, you know our hearts. You know what we need. And you know how to embrace us. Lord, sa lahat ng nanghihirapan, I pray that you give them a vision that is beyond this breaking season. Na makita nila yung dulo, hindi lang yung kasalukuyang paghihirap. I also pray that the grace of Jesus Christ be upon us all, na it will make us more stronger as we seek you. And as people deter us or discourage us to come to you, Lord, may we always overcome those testings and always seek you by faith. Kahit mahirap, Lord, may you give us the eyes that can see the invisible, that can see the small blessings, but yet these are big blessings actually. And may we see the grace of God in everything, and may we give glory to God in everything we do as well. Now may the Holy Spirit, the presence of God, be upon you all, bless you and make you a blessing. Continue to purify us through His Word. May this Holy Spirit guide us and give us wisdom to discern the attacks of the enemy and to rebuke the enemy in Jesus' name. Now may this triune God, the Father, Son, and the Holy Spirit be with you all. Amen, amen, and amen. God bless you. Amen. A picture? Sure, isa pa picture daw. Thank you, Pastor. God bless. Hello. Thank you so much. Michelle, Thank you Alan, sa lahat. Michelle, Thank you.